Simulan na natin ang ating pagsusuri. Alam nyo, pag-uusapan natin ngayon ng isang lugar sa Pilipinas na medyo kakaiba dahil sa sobrang simple ng pangalan niya. As in, literal na literal, Mountain Province. Bakit nga ba ganun lang? Tara, hihimayin natin ang nakatagong lalim sa likod ng pangalang ito. Naitanong nyo na ba minsan sa sarili nyo, bakit simpleng mountain province lang? Isipin nyo ha, sa isang bansang punong-puno ng mga probinsyang may makukulay at katutubong pangalan tulad ng Pangasinan, Sorsogon o kaya Palawan, bakit ito tinawag lang na probinsya ng mga bundok? Well, spoiler alert, hindi lang ito basta tungkol sa heograpiya. Ang pangalang ito ay literal na isang buhay na patunay ng tibay, paglaban at isang napakayamang kasaysayan na tumangging magpalit ng pagkakaikilanlan. Unang bahagi, ang hangganan ng mga Kastila at ang labirinto ng mga taluktok. Okay, pasukin na natin ito. Babalik tayo ng kaunti sa nakaraan, particular noong panahon ng pananakop ng mga Kastila. Huwag niyong isipin na may mga sementadong kalsada at tulay na dito noon. Para sa mga dayuhang mananakop, ang riyong ito ay isang malawak, misteryoso at napakapanganib na frontier. Ang buong rehiyong ito tinawag nilang La Montañosa. At bakit? Simple lang, kasi isa itong masalimuot na labirinto ng matatarik na taluktok at malalalim na bangin. Literally, isang natural na kuta. Habang medyong madaling nasakop ng Espanya ang mga kapatagan, grabe ang naging hirap nila sa La Montañosa. Isa itong higanting pader ng kalikasan na talagang nagprotekta sa mga taong naninirahan doon. Kaya mula sa Kastilang La Montañosa, nagkaroon tayo nitong literal na pagsasalin sa Ingles, yung Mountain Province. Tingnan ninyo, hindi sila nag-invento ng bagong salita. Kinuha lang nila ang pisikal na katotohanan ng lugar at isinalin iyon. Makikita natin dito yung linguistic shift mula sa panahon ng Espanya papunta sa Amerika. Ganun kasimple pero napaka-historical. Ikalawang bahagi, ang higanting superprobinsya at ang pagsakop ng mga Amerikano noong 1908. Nang pumasok ang mga Amerikano, nag-iba ang ihip ng hangin. Dito na nagsimulang magkaroon ng opisyal na hugis at estruktura ang Mountain Province sa ilalim ng pamahalaang sibil. Pero teka, hindi pa ito yung Mountain Province na nakikita natin sa mapa ngayon, ha? Kung titingnan natin, may tatlong malalaking yugto talaga ang rehiyong ito. Mula sa La Montañosa noong panahon ng Kastila, naging isang dambuhalang Amerikanong superprobinsya noong 1908 hanggang sa nahati ito dahil sa Republic Act 4695 noong 1966. Kailangan nating maintindihan ang timeline na ito para mag-gets natin kung paano napanatili ang pangalan. Balikan natin saglit yung 1908. Nang itinatag ng mga Amerikano ang Mountain Province, ginawa nila itong isang dambuhala, as in, isang ganap na super probinsya. Sakop nito, hindi lang yung alam nating Mountain Province na yon, kundi pati ang Benguet, Ifugao, Kalinga at Apayao. At ang sentro ng kapangyarihan para sa buong teritoryong ito, iisang bayan lang, ang Buntok. Imagine yung logistical nightmare ng pagpapatakbo ng lahat ng bundok at lambak na iyon mula sa iisang lugar noong panahong iyon. Grabe, di ba? Ikatlong bahagi, ang pagkakahati noong 1966 sa pamamagitan ng Republic Act 4695. Dahil nga sa sobrang lawak ng superprobinsya at syempre kailangan ng mas maayos na lokal na pamamahala, na-realize ng gobyerno na kailangan itong hatiin. Kaya pagdating ng 1966, tuluyan nang nagbago ang mukha ng Cordillera. 4. Yan ang magic number natin dito. Hinati ng RA 4695 ang higanting rehiyong yon sa 4 na magkakahiwalay na probinsya. Praktikal na hakbang ito para mas mapalapit ang serbisyo ng gobyerno sa mga tao kahit nasaan man silang bundok o lambak. Ngayon, ano ang nangyari pagkatapos ng pagkakahati? Yung tatlo sa kanila bumalik sa kanilang mga ugat. Kinuha ng Benguet, Ifugao at Kalinga-Apayao ang mga pangalang nakabatay sa sarili nilang wika, tribo at kultura. Ito ang kanilang pagpapakita ng kanilang identidad. Pero paano naman yung ika-4, yung mismong sentro ng lumang superprobinsya kung nasaan ang Bontok? Well, nag-iba sila ng landas. Pinili nilang panatilihin ang original na pangalang Mountain Province. Ika-4 na bahagi, isang simbolo ng karangalan at ang puso ng Cordillera. Dito na talaga nagiging malalim ang kwento natin. Bakit nila piniling manatiling Mountain Province? Bakit hindi sila gumamit ng katutubong pangalan tulad ng ginawa ng mga kapitbahay nila? Hindi po ito dahil tinamad silang mag-isip ng bagong pangalan. Ito ay dahil sa isang matinding pagpapahalaga sa kanilang nakaraan at sa pagkilala na sila ang mismong puso ng buong Cordillera.
Now, what's really interesting here is kung paano nagbago ang pananaw sa pangalan. Ang dating napaka-literal at geographical na pangalan ay naging isang malakas na badge of honor. Kumakatawan ito sa pagkakaisa ng iba't ibang tribong Igorot na nagsasalo-salo sa mga kataasan na ito. Naging patunay ito ng kanilang sama-samang kasaysayan at katatagan. Yung pangalan mismo ang nagsilbing bandera nila. Habang naghahanap ng bagong identidad yung ibang mga lugar, itong rehiyong ito niyakap yung pinaka-defining feature nila. Para sa mga taga rito, hindi lang sila galing sa kahit anong probinsya. Sila ay nagmula sa mismong mga bundok, the mountains. Hindi na nila kailangan ng anumang magarbong pangalan dahil ang mismong tayog at kadakilaan ng lupain nila ang nagsasalita para sa kanila. So para i-summarize natin yung buong journey, nagsimula ito bilang simpleng English translation ng La Montañosa. Noong mahati ang super probinsya noong 1966, nagpalit ng pangalan ng mga kapitbahay nila, pero hanggang ngayon, pinanatili ng Mountain Province ang pangalan nila para protektahan ang historical status nito bilang puso ng buong rehiyon. Alam nyo, minsan talaga, yung mga pinakasimpleng pangalan ang may pinakamalalim na kwento. Ang pananatili ng pangalang Mountain Province ay isang napakagandang paalala sa atin na kahit anong label pa ang ibigay natin sa paligid natin, sa huli, ang kalikasan pa rin ang may pinakamataas na awtoridad. Ang bundok ay bundok at ang pagiging taga-bundok ay isang napakalaking karangalan. Bago natin tapusin ang ating pagsusuri, gusto kong iwan sa inyo ang tanong na ito. Sa tingin nyo ba, dapat ba sana itong binigyan ng lokal na pangalan tulad ng buntok para sumabay sa iba? O perpekto na ang Mountain Province bilang patunay ng kanilang nakaraan? Pag-isipan nyo yan dahil minsan ang pangalan ng isang lugar ang sumasalamin sa mismong kaluluhan nito. Maraming salamat sa pagsama nyo sa akin ngayon at hanggang sa muli nating paghimay sa mga makukulay na kwento ng ating kasaysayan. Kung nagustuhan mo ang kwentong ito, huwag kalimutang i-like ang video, mag-subscribe at i-on ang notification bell para sa iba pang alamat at kwentong bayan. I-share mo rin ito para mas marami pang Pilipino ang makaalala ng kagandahan ng ating mga kwento.